This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sa panahon ngayon, hindi na lang kape ang pangunahing dahilan ng ating pagkapuyat. Kung hindi ka makatulog at nakatuto ka pa rin sa iyong mobile gadgets tulad ng cellphone, malamang iyan ang ugat ng problema. Ayon kasi sa mga eksperto, ang blue light mula sa screen ng ating mga cellphone, tablet at laptop ay nakasisira ng melatonin ng ating katawan, isang hormone na siyang responsable sa pagre-regulate ng ating sleep-wake cycle. At mas malala pa raw ang epekto nito kaysa sa pag-inom ng 2 tasa ng kape tuwing gabi. Batay sa pag-aaral ng Harvard, ang labis na paggamit ng gadget tuwing gabi ay nakakaantala ng ating body clock ng hanggang 3 oras. Bunga nito, nakararanas tayo ng kakulangan ng energy, hirap sa pag-aalala, kawalan ng focus at mood swings kinaumagahan. Dagdag pa nila, isa ring sanhi ng pagkapuyat ang sobrang pagkonsumo ng stressful content tulad na lamang ng trabahong hindi matigil at walang humpay na panonood ng stimulating content sa social media. Dahil imbes na marelax ang ating isipan, mas lalo pa itong nagiging active, dahilan kung bakit mas nahihirapan tayong antukin at makatulog. Kaya't para maiwasan ito, inirerekomenda ng mga eksperto na magbigay ng kahit 1 hanggang 2 oras na pahinga sa screen bago tayo matulog at humiga. Gamitin rin daw ang dim lighting, i-on ang blue light filter ng mga gadget, iwasan ang pagbabasa ng mabigat na content at higit sa lahat, ilayo ang cellphone sa iyong kama para sa mas maayos na pagtulog. Tandaan, hindi naman masama ang paggamit ng gadgets lalo na ngayong panahon ng digital age. Kinakailangan lang na maghinay-hinay at tiyakin na tayo ay meron pa ring sapat na pahinga at tulog dahil ito ay isa ring paraan ng pag-aalaga ng ating mga sarili, lalo na ang ating kalusugan. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes.
forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow. White rose. White rose papaya, wow. White rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Bata pa lang ako, nakapokus na ako sa pagsasaka. Alam kong dito ako may pag-asang umasenso. Pero sa hirap ng buhay, muntikan nang di umusbong ang mga pangarap ko. Mabuti na lang, merong maasahang kaagapay sa pag-asenso. Madali lang mag-apply, malit pa ang interes. Kaya ngayon, ang mga binhing itinanim ko, unti-unti nang nagbunga. Panigurado, may anihing magandang kinabukasan ang ating mga susunod na henerasyon. Gaya ni Ginoong Giordani Cara, 2024 Land Bank Ulirang Magsasaka Awardee. Kaya mo ring pagyamanin ang iyong agribusiness sa tulong ng Land Bank AgriSenso Plus. Ang Land Bank AgriSenso Plus ay programang pautang ng Land Bank para sa mga magsasaka, mangingisda, SMEs at korporasyong nakapokus sa agrikultura. Land Bank AgriSenso Plus, kaagapay sa pag-asenso. Para sa karagdagang detalye, bumisita sa pinakamalapit na Land Bank Lending Center sa inyong lugar. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Sinisiguro kong tama ang aking choices. Tamang pagkain, lifestyle at ang partner ko, MX3 Capsule. Gawa ito sa ISO at GMP certified na planta. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Helps avoid knee joint pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom. 2 capsules araw-araw. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggalang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New
new Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ayon sa everydayhealth.com, bigyan ng kontrol ang iyong anak sa kanyang iinuming gamot. Ipaliwanag sa kanya kung para saan ito at kung maaari ay papiliin siya ng flavor na kanyang magugustuhan. Kasali rin dyan ang klase ng gamot na pwede niyang subukan. Maaari kasi itong capsule, liquid, powder, chewable tablets, or gummies. Bukod pa riyan, pwede rin itong ihalo sa paboritong pagkain ng iyong chikiting para hindi niya ito mapansin. Turuan siya kung paano ito malunok. Pwede itong simulan sa pamamagitan ng maliliit na candy. At panghuli, magkaroon ng tinatawag na positive reinforcement o yun bang parang reward tuwing umiinom siya ng gamot o vitamins hanggang sa tuluyan siyang masanay. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy new Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Bili ni Itay, pagyamanin ng lupa't pananim, paghandaan ng bukas. Sa lahat ng yan, katuwang mo ang Land Bank. Sinanay kami sa makabagong kaalaman at pamamaraan, pati pagsulong sa moderno at sustainableng agrikultura. Naging tulay din sa pagtawid namin sa mundo ng digital. Napagyaman ko ang lupang pamana ni Itay. Katuwang ang Land Bank, sigurado ako sa masagana at maunlad na bukas. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy new Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Alright, 21 minutes makalipas ho ang ika-6 na ng gabi. Aba, nako, ready na yung kuban. Ay, di pala. Ano yung translasyon? Yung wala ka pala. Tayo bukas pala dito. Hindi nga pala tayo. Naisip ko saan ba tayong area bukas na. Lalabas ka ba bukas? Pwede dito rin. Dito kami sa studio. Kami po ang inyong magiging coordinator with the reporters on air. Okay, so sa iba pang mga balita, Department of Agriculture tiniyak ang sapat na pondo para sa patuloy na implementasyon ng programang Benteng Bigas. Letner Sisolet. Palalawigin pa ng Department of Agriculture ngayong taon ang pagpapatupad ng programa ng pamahalaan sa pagbebenta ng 20 pesos kada kilong bigas. Ito'y matapos makatanggap ng dagdag na alokasyon sa ilalim ng 2026 budget. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na may 14 billion pesos na pondo ang programa ngayong taon. Nasa 10 bilyong piso anya ang alokasyon sa ilalim ng 2026 budget, habang mahigit 4 billion pesos pa ang natira mula sa pondo ng programa noong nakaraang taon. Ayon sa kalihim, aabot lang sa 700 million pesos ang nagastos ng DA noong 2025 mula sa 5 billion pesos na budget ng Benteng Bigas Meron na program. Target ng DA na mapalawig ang bentahan ng murang bigas sa 15 milyong pamilya o katumbas ng mahigit 60 milyong Pilipino. Ito si Letner Siso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ms. Letner Siso. Samantala, petisyon na isinampa sa Korte Suprema laban sa 2026 Unprogrammed Appropriations, proteksyon sa integridad ng pambansang budget ayon kay Congressman Erice. Para sa mga detalye, balita mo yan RH12, Milky Riguna. Naman ang Milky. Ang isinampang petisyon sa Korte Suprema ay hakbang para maprotektahan ang integridad ng pambansang budget. Ito inahayag ni House Senior Deputy Minority Leader Edgar Erice matapos silang dumulog ni House Deputy Minority Leader Leila De Lima sa Korte Suprema para questionin ang unprogrammed appropriations sa 2026 national budget. Ayon kay Erice, pagtiyak din ito ang public funds ay tamang nagagastos ng naayon sa ating saligang batas at sa rule of law. Sa petisyon ni Erice at De Lima, kinikwestiyon ang umano'y paglabag sa constitutional principles ng public finance, budget accountability at congressional power of the purse. Pinahina umano ng unprogrammed appropriations ang transparency, fiscal discipline at safeguards ng saligang batas laban sa discretionary spending ng walang malinaw na revenue sources. Nauna ng vinito ni Pangulong Bongbong Marcos ang 7 out of 10 unprogrammed appropriations sa 2026 national budget. Ako si Milky Riguna, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Milky. Retired PNP General na kinasuhan sa luxury footwear, nanganganib sa Pension Act. Edniel Paro sa RH52. Edniel? Kinumpirma ng pambansang pulisya
na natanggap na ng retired PNP General na sinampahan ng reklamo dahil sa pagsusuot ng luxury footwear ang kanyang retirement benefits. Gayunman, posibleng mabawasan ang kanyang pensyon kapag nagkaroon na ng resolusyon ng kaso. Sabi ni PNP spokesperson, Police Brigadier General Randolph Tuanyo sa Camp Crame, 2 araw lang kasi ang agwat ng pagkasampa ng kaso at retirement ng general kaya hindi pwedeng ma-hold ang kanyang benepisyo. Pero sakaling maging guilty sa administratibong kaso, doon pa lang magkakaroon ng computation, saka babawasan ang pensyon ng retired general. Naharap sa reklamong less grave neglect of duty at conduct unbecoming of police officer si dating Health Service Chief Police Brigadier General Jezebel Imelda Medina dahil sa hindi mo na pagsunod sa direktiba ng National Police Commission at pagsuot ng mamahaling sapatos. Palibam dito, hindi tumupad si Medina sa hiling ng NAPOLCOM na magsumiti ng psychiatric at psychological report ng isang QCPD patrolman at vlogger na nag-post ng seditious remarks online noong namumuno pa siya bilang Health Service Director. Sa ngayon, wala pa ring pahayag si Medina batay sa PNP. Ako sa Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Edniel Parrosa. Samantala sitwasyon sa nagpapatuloy na tradisyonal na pahalik sa Quirino Grandstand. Alamin natin, ilan na ba ang mahaba pa ba o ilan na ang nakapila dyan? Noche, RH27, Noche Kakas, Noche. Kay Hedri, halos mapuno na itong ground ng Quirino Grandstand ng mga pamilyang deboto na nag-camping, mag-overnight o magpapalipas ng gabi. Ilan sa kanila ay mula sa Laguna, Bulacan, Nueva Ecija, Cavite, Batangas at National Capital Region. Di na sila pumila, Miss Kay at Hedri, sa pahalika dahil hihintayin na lang nila ang Misa Mayor o Midnight Mass mamaya. Ilan naman sa mga kahilingan ang natupad, ang iba naman ay hindi pa pero tuloy-tuloy pa rin ang kanilang panata sa trasalasyon. Paliwanag nila kung hindi naman naibigay yung kanilang kahilingan itong 2025 ay baka naman ngayong 2026 ay matutupad na. Pero prioridad pa rin ng ilang deboto, halos lahat ng mga deboto na kausap natin ay ang kahilingan sa kalusugan. Kung saan ay halos ito rin ang hiling ng iba. Ngayon ay patuloy ang dagsa ng deboto dito sa Quirino Grandstand. Tuloy-tuloy din ang usad ng pahalika sa Jesus Nazareno habang tuloy-tuloy din ang programa dito sa Quirino Grandstand. Hindi rin alintana, Henry at Miss Kay, ang ilang oras na nakatayo sa pila dahil sanay na sila sa ganitong sitwasyon. Makakaranas talaga ng mahabang pila. Alright. Pero bantay sarado rin ng kapulisan itong paligid ng Quirino Grandstand maging ang Rizal Park area. Yan ang sitwasyon. RH27 o di ka sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Noche. Samantala sa Katarman, Northern Samar, mahigit 100 mga pulis ang i-deploy bukas sa translasyon sa bayan ng Katarman. Jane Galit Bantayan. Jane? 112 na PNP personnel ang nakatakdang i-deploy bukas sa araw ng translasyon dito sa bayan ng Katarman, Northern Samar. Itong mga pulis ay mula mismo sa Katarman PNP at Northern Samar Police Provincial Office. Inaasahan na madagdagan pa ngayong taon ang mga lalahok sa translasyon na kada taon na dadagdagan ng bilang ng mga nakikilak na deboto. Kasaro ng paghahanda ng mga pulis bukas kasama dito ang mga force multipliers. Nakahanda ang mga pasilidad para sa mga emergency cases. Ilang araw pa bago ang translasyon ay naglunsad na ng meeting ang PNP para sa kanilang mga security measures kasama ang Northern Samar Police Provincial Office Line Units. Nakalatag na rin ang mga paghahanda sa mga dadaanan ng translasyon sa pamamagitan ng pagbabantay nitong mga local government unit traffic enforcers upang matiyak na hindi maantalang biyahe at maiwasan ang sobrang traffic. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas,
una sa Pilipinas. Maraming salamat RH34 Jane Galit Bantayan. Samantala sa ating balitang foreign, Amerika kakalas na mula sa 66 na international organizations matapos ang atake sa Venezuela at patuloy na pagbabanta sa iba pang mga bansa. Ibalita mo yan, Jackie Resho. Nilagdaan na ni US President Donald Trump ang isang executive order na nag-aalis ng partisipasyon ng Amerika sa 66 na international organization kabilang ng ilang United Nations treaties. Ito ang inanunsyo ng White House nitong Miyerkules matapos aniya ang pagsisiyasat ng Trump administration sa ginagawang funding ng Estados Unidos sa mga nasabing organizations, agency at commissions. Sa pahayag ni Secretary of State Marco Rubio na ang pagkalas ng Amerika sa mga naturang global institution ay dahil sa wala itong kwenta, nagagamit lamang sa korupsyon o kaya ay banta lamang ito sa soberanya, kalayaan ng kanilang bansa. Hindi na bago sa Trump administration ang pag-alis o pagkalas mula sa mga international organization, partikular na sa United Nations gaya ng pagtanggal nila ng suporta at pagpupondo sa World Health Organization, UN Agency for Palestinian Refugees, UN Human Rights Council at UNESCO noong mga nakaraang taon. Ayon kay Daniel Forti, Head of UN Affairs at the International Crisis Group, na pinapakita lamang ng Amerika na ang kanilang international cooperation ay dapat naaayon pa rin sa kagustuhan o plano ng administrasyon ni Trump. At yan ang balita mula sa ibayong dagat. Ito si Jackie Resho ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Jackie! At sa showbiz, naku, pangarap daw ni Esnir. Sino ba si Esnir? Para sa pamilya, natupad sa Japan trip. Sino ba si Esnir, Josa? O sige na nga, hindi ko rin kilala. Hinihintay ko si partner kung kilala niya si Esnir. Kaya hindi ako sumasagot kasi hindi ko rin siya kilala. Sino ba si Esnir? Oo, sige. Artista ba yan? Influencer ba yan? Si Esnir, tawagin na natin si Josa. Josa? Natupad ang isang malaking pangarap para sa content creator turned actor na si Esnir matapos niyang maisama ang kanyang buong pamilya sa kanilang kauna-unahang international trip sa Japan ngayong unang buwan ng 2026. Makikita sa Instagram post ni Esnir ang simpleng caption na Japan, kalakip ang isang video na nagpapakita ng mensaheng nagsasaad na bunga ito ng matagal na pagsisikap at ang katuparan ng pangarap na madala ang pamilya sa unang biyahe nila sa ibang bansa. Sa video, mapapanood ang masasayang sandali ng kanilang trip mula sa pagsakay sa tren, pagkain ng ramen, pamamasyal sa parke na may mga usa, hanggang sa shopping spree sa Japan. Kapansin-pansin din ang pagiging stylish ng buong pamilya na hindi nagpahuli sa mga outfit at sa kanilang biyahe. Si Esnir naman na fashionista rin sa kanyang mga OOTDs, iba't ibang eksena ng kanilang trip. Ito si Josa Cruzat nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yun pala, content creator. Content creator siya. Baka napapanood mo yung kanyang mga reels, kanyang mga videos. Na fashionista. Oo. At saka Pinoy Big Brother din ba siya? Mabuti, oo. Si Don daw ang next. Oo. Kasi kung naghahanap po kayo ng content creator naman tungkol sa loob ng 30 seconds ay nakakapagluto ng masarap na putahe. Ay, wow. Si Don Carlo na iyon. In 30 seconds, wow, makakakain kayo ng masarap na luto ni Don Carlos. Hanapin niyo yan sa Facebook, si Don Carlos. At yan na, ang kalipunan ng mga balita at impormasyon dito po sa ating palatuntunang balansyado ngayong araw na ito ng Huwebes, 8 sa buwan ng Enero taong 2026. Salamat po. Kami ang inyong tagapagbalita na palagi pong nagpapaalala sa ating lahat kung gusto nating guminhawa ang ating buhay, ang ating pamilya at ang ating bansa. Lagi po nating tulungan ng mga nangangailangan natin. Huwag natin silang lalamangan para lagi tayong happy lang at may blessings. Dahil help
is wealth. Salamat po. Ako si Henry Uri. At ako po si Miss Karen Oyong. Susunod na po si Attorney Rina Seco sa DZRH Usapang Legal. Talakayin niya po ang issue na ito. Pwede bang basihan ng annulment of marriage ang falling out of love? Judge, hindi ko na po kasi siya mahal. Pwede na po bang magpa-annul? Ayoko na po siya eh. Na-fall out? Oo, wala na akong nararamdamang pagmamahal para sa kanya. Ako naman. Ganun ba yun? Tama ba Pwede yung ba drama yun? ko? Na-fall out of love? Yun ang reason. Tara. Kawawa naman. Sinong na-fall out of love? Yung ay, mamaya mo na ito. Para may abangan kayo. Kasi marami nakaka-relate siguro. Baka antayin ninyo kung paano magiging ground yun. Bye! Bye-bye po. Ang oras na yan.